Sino nga ba si Kapakpak? Okay ba ako ngayon? Masasabi ko ba okay? Hindi ko alam kung ano na nangyari sa buhay ko ngayon. Bakit biglang naiyak? Tandang-tanda ako, 2 or 3 days ang ulam namin. Ginataang bagong. So, ayun, sa mga basher ko dyan, just keep on watching. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kapakpak. And for today's vlog, I am just going to interview myself. Interview myself, hindi. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, so magpapakilala lang ako. So sana naririnig nyo ako dahil wala akong mic. Nakalimutan ko magdala ng mic dahil bigla ang vlog lang ko. Nandito ako ngayon sa tabing dagat and saktong may maingay na motor ng bangka. So let's go. Nandito nga pala ang TL sa background para siya ang magtanong sa akin. Let's go! First question! Ang ingay naman ng bangka. Nanadya ba sila? Kanina ang tahimik. Go. First question. Sino si Kapakpak? First question, sino si Kapakpak? Sino nga ba si Kapakpak? Hindi. Ako, si Kapakpak, my real name is Hazel Joyce Aguila. So, also known as Kapakpak. So, sa mga nagtatanong, bakit nga pala Kapakpak yung binansag ko sa sarili ko dahil because of my last name which is Aguila. So, Kapakpak, Aguila, Ibol. So, kaya bigla ko lang naisip yung Kapakpak. And, ayun, pinanindigan ko na. Kaya naging Kapakpak. So, ayun. And, I graduated last 2023 ng computer engineering, pero hanggang ngayon, I'm still unemployed. But I'm not proud of it. So, next question. Next question. Kamusta ka? And ano ang pinagkakaabalahan mo? Kamusta ako? Tawag dito. Sa totoo lang, honestly, okay ba ako ngayon? Masasabi ko ba okay? Siguro okay ako ngayon, pero I'm a bit pressured. Sobrang napapressure ako dito sa pa-challenge ni Kuya Jeff. Dahil, ayun nga, kahit paulit-ulit ko sinasabi, wala talaga akong solid na supporter na super chatter. So, dinadaan lang natin sa vlog. Pero yun nga, hindi naman lahat halos ng vlog natin is malakas yung views. Madalas, mababa lang. Ang average ng vlog ko, nasa 3K views lang. Pero malaking bagay na din yun para makausad tayo. So, ayan. Ang pinagkakaabalahan ko ngayon, nagva-vlog dahil may challenge. Pero nung wala pang challenge, ayan, inaasikaso namin yung transient house namin, yung kubo ni Kakonsi. Nagpaparenta kami, especially nung summer. Ayun ang pinagkaabalahan namin. Nagparenta kami ng transient house. And maganda-ganda naman yung kinita ng aming kubo nung summer. Nakaipon kami ang kinita ng kubo, nasa mid-April hanggang katapusan lang ng April. Imagine yung mga 2 weeks na siguro or 3 weeks. Ang kinita ng kubo is mahigit 70,000. So, di ba? Ang ganda. Lalo na siguro next year, pag dahandaan namin next summer. So, yun. Okay. Next question. Kailan ka nagsimulang mag-vlog o maging vlogger? Oh, tanda ako. Nagsimula akong mag-vlog. Naggawa ko ng YouTube channel ko, matagal na, college days ko pa. Wala pang Jumper Sniper dito sa Bukana. Pero nandun ako sa Laguna. 2017 yata, 2016, naggawa ko ng isang vlog noon. Pero dinilit ko na din, wala na yun ngayon. Tanda ako, ang pinakaunang ginawa ko sa YouTube channel ko na video. Dahil uso ako, yung mga pinapanood ko dati, yung mga about sa being environmental friendly, naggawa lang ako ng mga clip ng picture or videos, pinagdikit-dikit ko lang na yung help us to save Mother Earth, yung mga ganong vlog lang ba, pero mga walang ka-views, so dinilit ko din agad yun. So tapos nagsimula talaga ako maging vlogger is yung nung pandemic, that was December 2021 yata. Or 2020. Basta ganun, pandemic days. Dahil lang din kay Kuya Jeff. So, yun. Pandemic days. Fourth
question. Ano or sino ang dahilan bakit ka nagsimulang mag-vlog? Ayun nga, ang dahilan kung bakit ako nag-vlog, si Kuya Jeff. Si Kuya Jeff ang main reason, or main, anong tawag doon? Basta si Kuya Jeff, ang dahilan kung bakit ako naging vlogger, nag-vlog, and para syempre makatulong sa mami ko. Ang mami ko nga pala is nasa Canada, pero nung pandemic day, syempre, hirap sa trabaho, hirap sa kinikita niya. So, yun, nagsimula ako mag-vlog para makatulong, para hindi niya na ako padalhan. So, yun. Next. Tanda mo pa ba ang una mong sinahod sa YouTube? Oh, yes. Tanda ako kung magkano. 20,000 pesos ang una kong sinahod sa YouTube. 20,000. Pero hindi ko natanda kung kailan yun eh. Basta, na-monetize ako, may din siguro 2 months. Tapos, mga ilang months pa din ako bago nakasahod. Mga 2-3 months din ako bago nakasahod simula nung ma-monetize. So, 20,000 ang una ko sinahod sa pag-YouTube. 20K, hindi na masama para sa first timer. Siyempre, may Kuya Jeff tayo dun eh. Yes. Next question. Ano ang nabago sa buhay mo simula nung nag-vlog ka? Malaki. Siguro, kung hindi ako naging vlogger, hindi ko alam kung ano na nangyari sa buhay ko ngayon. Unang-una, nabago yung buhay namin. Kasi si Kakonsi, nung hindi pa din vlogger si Kakonsi, ang main source ng income ng pamilya namin is sa pangingisda lang ng Tatay Lando. So, hindi naman araw-araw may huli ang Tatay Lando. So, hirap yung buhay namin before. Nung hindi pa ako vlogger. Ngayon lang naman kami nakaluwag-luwag. Kahit nasa ibang bansa mami ko, hindi siya yung padala ng padala ba. Yung pinaka-needs lang talaga pinapadala niya. Pambaon, sa school, ganun lang. So, malaki na bago sa buhay ko simula na naging vlogger ako. Tapos, dahil din sa pag-vlog, nakilala ko yung boyfriend ko ngayon. Yung fiancé ko, ang daddy, si Marty. So, ayun, dahil sa pag-vlog, nagkakilala kami. Siguro kung hindi ako umalis bilang editor ni Kuya Jeff, hindi kami naging mag-boyfriend. Kasi sobrang suplada ko, hindi ako namamansin ng mga viewers. Siguro isa yun sa dahilan ko bakit wala ako super chatter or solid supporter. Kasi hindi ako, hindi ako pala reply sa mga chat ng mga subscribers or supporters. So, yun, malaki na bago ng pag-vlog sa buhay namin. Malaking tulong. Next question. Nung hindi ka pa vlogger, diba sabi mo, nabago ang buhay mo nung naging vlogger ka. Ano yung pinakamahirap na part ng buhay mo nung hindi ka pa vlogger? Pinakamahirap? Hanggang ngayon naman, dati kasi siguro, hindi naman sa pinakamahirap, pero sobrang introvert ko. Bago pa man ako maging vlogger. So, ngayon, medyo nabawasan pa din naman. Pero, introvert pa din naman ako. Pero, mahirap kasi na misunderstood ka ng karamihan. Kasi ako, ayoko sa maraming tao, ayoko sa maingay, naririndi ako. So, hindi ako pala kaibigan. So, mahirap siya kasi nami-misunderstood ka ng tao, sasabihin, suplada, masuwit, masama or galit. Pero, ang totoo lang naman, pinipili ko lang naman yung mga kakaibiganin ko or papapasukan ko sa buhay. So, hindi ko alam kung mahirap siya. Pero, kung para sa akin, okay lang. So, ayun. Tama ba sagot ko? Wala namang, maling sagot. So, wala naman maling sagot dito. Pero, ayan, yung sagot mo, based on yourself. Pero, based on your, life. Financially, yung estado ng buhay nyo, nung hindi pa kami nagva-vlog, medyo mahirap. Yeah, mahirap yung buhay namin. Tanda-tanda ako nun, lalo na, iiyak pa ako ngayon. Bakit biglang naiyak? Wala, bakit ako naiyak? Ako nagtatanong lang dito. Sigurado mo naririnig ako dyan sa video na yan. Baka sayang lang yung iniiyak ko. Hindi, bigla ako lang naalala kaya ako naiyak kasi Tiya! Ano kaya yun? Wait lang guys. Iko-compose lang natin sarili natin. Hindi, bigla ako kasing naalala pag nangingisda ang tatay, pag
ito marami makaka-relate ditong taga Bukana kasi pag dadating na yung tag-ulan na season, rainy season is hindi na makakalaot ang mga mangingisda dito. So ayun naman ang main source of income ng mga taga Bukana nung wala pang vlogger. Hindi pa kami nagba-vlog. So pag dadating ng rainy season, hindi na makalaot. Tanda ako nung ano ba yung bakit ganito kasi naisip kong vlog. Gusto ko pa naman may umiiyak pag may ini-interview ko. Yan, ngayon. Hindi, tanda ako, 2 or 3 days ang ulam namin, ginataang bagong. So, tanghalian, hindi naman kami halos ang pala namin, ang breakfast namin dati sa Bao Cafe. Tapos, ang tanghalian namin hapunan, nagluluto ang tatay ng ginisang bagoong. So, ayun. Pero, thanks naman kay Lord, hindi na siya naulit ngayon. Choice na lang namin kung mag-uulam kami ng bagoong, pero salamat kay Lord, hindi na siya naulit. Medyo maginhawa ng buhay namin. Bakit ako na yun? Tapos tanda ko pala dati may tawag dito, nag-aalaga ang tatay ng mga manok. Tapos kapag wala na kami makain, magkakatay siya ng 1 pirasong manok. Tapos ipagbebenta niya sa palengke. Tapos ayun yung namin, pambili ng bigas sa ulo. So yun. Okay. Masarap ba umiyak sa vlog? Kaya ng mo? Ganyan lagi gusto mo? Wala na, tapos na. Next session. Madilim na inabot tayo ng gabi, guys. Kaya nga, gabi na. If you have given a chance, ayan, sundin mo yan. If you have given a chance na bumalik nung kalakasan mo sa pagbablog, ano ang gagawin mo or hindi mo gagawin? Yes. Aminado naman ako na hindi na ako kilala ngayon na ibang viewers, hindi na tayo malakas sa pag-vlog, hindi na malakas yung views natin. Pero dumating din naman yung peak season ko or medyo malakas tayo sa views before nung bahay serye. Ako yung timekeeper sa bahay na pinapagawa dati ni Kuya Jeff. So siguro kung babalik ako, if I have been given a chance nung panahon na yun, siguro mas pinorso ko pa yung pag-vlog kasi dati tamad na tamad ako. Yung perception ko nung dati, nandyan lang naman yan. Yung kahit naman hindi ako mag-vlog, pero pag nag-vlog ako, may manonood ba din naman sa akin, which is mali. So sabi nga, ano bang sa English yung basta, when the iron is hot, yung parang ganun ba? Yung parang mas sipagan mo habang malakas ka pa, yung ganun. Sabi nga din sinabi yata yun ni Casino or ni Kakulokoy lang ni Gilbert sa interview namin. So, ang gagawin ko, sana masinipagan ko mag-vlog habang malakas pa yung views, which is hindi ko nagawa. Kasi nga, tamad na tamad ako. Kapag may malakas akong views, bukas hindi na ako mag-vlog. Kapag wala na ulit, kapag matagal na ako hindi nag-vlog, mag-vlog ulit ako, tapos mahina na. So, ayun, sana sinipagan ko, sinipagan ako. Yan. Meron pa ba? Ano na lang. Syempre, bilang vlogger, kahit hindi ka naman masyadong kilala, meron ka din naman mga basher. So, anong message mo sa mga nagiging basher mo din? Ako, wala naman akong pinaka-message sa basher, pero kung may basher man ako, keep them coming. Dahil ako, nagiging basher din naman ako, pero hindi sa mga Bukana vloggers. Sa mga ibang content creator dati, meron akong tandang-tanda ako, basher ako. Silent basher lang ba? Hindi naman ako yung pala-comment na keyboard warrior, pero sa sarili ko ba, ayaw ko sa kanila. Pero habang tumatagal, basher ka, pero inaabangan mo yung mga vlog nila, katagalan, nagiging fan ka na din nila. So, ganun yung nangyari. Kung may nakakilala sa inyo, Jamil, yung Jamil na vlogger, couple vlogger. So, basher nila ako, ayaw ko sa kanila. Pero lagi ko inaabangan yung mga vlog nila dati. Hanggang sa naging fan na nila. So, ayun, sa mga basher ko dyan, just keep on watching. Okay.
Next, sa ano naman, mga supporters mo naman. Kaya sa mga supporters, maraming salamat po kahit hindi kayo nagpapalipad, malaking tulong po yun sa akin. Manood lang po kayo na manood, maraming salamat. Don't skip ads nga, ika nga, sabi nila. So, maraming salamat sa mga solid na sumusuporta sa akin kahit wala kayong pagpalipad. Sobrang na-appreciate ko kayo kahit 10, 20, 30 lang yung mga nanonood ng premiere ko. Maraming salamat. Sa mga silent viewers na hindi nagko-comment, kay Sir Jeshda, alam ko nanonood ka, Sir Jeshda. Si Sir Jeshda is nagpag-graduate sa akin nung kasali ako sa challenge 3 years ago. So, maraming salamat. Alam ko nanonood ka, silent viewers ka lang, Sir Jeshda. So, maraming salamat. And sa mga family ko na sumusuporta sa akin mag-vlog na nagpupush na, sige mag-vlog ka kahit tinatamad na ako, nawawala na ako ng pag-asa na makagraduate. Sabi nga nila, at least may masahod ka man lang. Para, ayan, may pantulong tayo sa iba. Ma-share natin yung blessing ni Lord. Dahil, ayan, alam ko gagamitin ako ni Lord para mag-share tayo ng blessings. Yes, amen. Iba. So, ayun lang. At gagamitin na nila yung bangka. timing naman ang tapos natin. Timing na tapos na kami. So, ayan guys. Shout out kay Kuya Michael. Kay Kuya Michael pala itong bangka. Tatapusin na namin at ating vlog. Sige, tatapusin ko muna to. So, ayan. Maraming salamat guys. Just keep on watching. Thank you so much. Bye-bye. Thank you for watching.